Rosary, adoration, confession should all lead us to the Eucharist. Kaya nga po sinasabi na hindi ka pwedeng mangunyon kung hindi ka nakakumpisal nang meron kang kasalanan. So, dapat nangungumpisal bago mangunyon. Sa catechism, pwede naman pong mauna din yung isa sa uno. Lalo na nung pandemic, nung walang mga pare, walang simbahan, or mahirap umanap ng kumpisalan. Sabi ni Pope Francis, and even the catechism, sabi niya, you could take communion with the promise to confess as soon as possible. So, okay din po yun. Pero wag natin abusuhin. Dapat mas mabuting malinis bago natin matanggap si Kristo. Yung Eucharistia, yung banal na sakramento na ating nabasa, yung sinabi ni Jesus, ang kabuuan niya yung Holy Thursday. Yung binigay niya, yung tinapay, pinaghati-hati niya at binigay sa mga apostol. Sinabi, ito ang aking katawan. Binigay niya yung kalis na may alak at sinabi, ito ang aking dugo na para sa inyo, na ikaliligtas ng lahat. Actually, ng marami, sabi sa translation, pero doon ay para sa lahat. Nagsabihin, para sa lahat na gustong maligtas mula sa kasalanan at sa impyerno. So, ano pong maganda sa Eucharistia? If you remember, in history of the Church, hindi po sineselebrate daily ang misa. Once a year lang, pwedeng makatanggap ng Blessed Sacrament. Makatanggap ng Communion during Pasqua, during Easter. Pero binago with Pope Pius X, naging araw-araw na. Pwede nang tanggapin araw-araw. Sa atin nga, 2 beses araw-araw pwedeng tanggapin. Pwede pong magtatlo, hindi. Kailan po pwedeng magtatlo? November 1. Pag November 1, tatlo yung misa ng mga pare, pwede rin pong tumanggap. Kasi iba-iba yung intention ng tatlong misa na yun. For the Pope, for the dead, and for the personal intention ng pare. So, November 1, pwedeng tumanggap na tatlong communion. But the rest, lahat is twice lang yung maximum talaga na pwede natin matanggap. Baka mamaya puntahan nyo lahat ng simbahan kasi dito. Gusto kong ma-unite with Jesus. Eko, sobra naman po yun. Dalawa-dalawa lang. Eko. And we have to pray. Father, paano kung pag may kasalanan? Pag hindi ako mga-communion. Ito doon po yung dinasal natin, the spiritual communion. Or minsan may sakit tayo, nanonood tayo ng TV, although hindi siya parehas. Pero dahil hindi tayo makapunta, we pray that Jesus come into our hearts. We desire Jesus in our life. So, kung gusto natin na mapalapit lalo kayo sa Panginoon, mapalapit lalo kay Kristo, let us every day attend and participate well in the Mass. Mahalaga po yung participate well. Meron po ako dating kwento na sa Ferrara, I was assigned as a sacristan there sa parish namin. I saw how sad it was. Gaano kalungkot na may patay, may namatay, na ako nagsaserve, may kapit, may patay, 3 katao o 4 na katao. At sila mismo hindi nila alam kung paano sumagot sa misa. You see, anong buhay Kristiyano yung binuhay, isinabuhay nung namatay? Kung mismo yung buhay, hindi alam kung paano sumagot. Mismong amen, hindi nila alam. Ako yung amen. Kung ito spirito, hindi sa nakakagalit, pero nakakadismaya, nakakalungkot, kung namatay ba siya ng may sakramento? Namatay ba siyang kilala si Kristo? O hanggang kailan silang mabubuhay na ganun, hindi sila nagpa-participate sa misa? Pumunta lang sila upang mabasbasan yung kaba. Tapos na. You see, we have to participate well in the Mass. We have to sing all together.
We have to say Amen all together. With your spirit all together. Hindi naman pasigaw. Pero dapat meron tayo. Dapat tayo nagpa-participate well. No? Because you're also, you as lay, you're also priests. In virtue of baptism, we all share the baptism, the priesthood of Jesus Christ. So kahit kayo na umaattend ng misa, merong gagampanan na mahalaga para sa misa. Siyempre yung pare, may sacramental level yun. Pero kahit kayo mahalaga. Actually, alam niyo po ba na sa misal ng Italia, yung binagong misal ng Italia, hindi pwedeng magmisa yung pare ng mag-isa. Kung magmimisa siya, at least dapat may isa siyang kasama. Ito yung bagong ngayon sa Italia, na hindi dapat na yung pare lang yung magmimisa. Bakit? Dahil yung misa ay buong simbahan yung ma-attend. Pangkalahatan na pagbibigay-ugay at puri sa Panginoon, yung misa. So kahit na si Father lang at yung isang ma-attend, lahat po yun dasal ng simbahan. Dahil si Kristo yung naroon at si Kristo yung ibinibigay. So we participate with. Kanina, nagtatawanan kami. Sabi ko kasi, ayoko nung kanta kanina ng communion. Dahil gabing-gabi na, pero kasaganda ng umaga. Gabing-gabi, umaga. So you see, you have to, in participating well, you have also to think na bagay ba yung kantang ito, nakakantahin namin. Minsan, sa worship, ganun din, Let us all stand and sing all together as I kneel before you. Tinatayo mo bago ang kanta mo as I kneel. So, you see, dapat pinag-iisipan yung pagpa-participate doon sa misa. Hindi lang sa misa, kundi sa lahat ng rito, sa lahat ng ating ginagawa para sa Diyos. Hindi pwedeng basta-basta lang na, okay na yan, kanta! Hindi ko pwede. Hindi ko sinasabi na mali o na huwag na gawin. Pero at least, dapat pag-aaralan natin. Merong pang panahon upang mas mapaayos yung ating pagsamba sa Panginoon. Dahil kung hindi aayusin yung pagsamba, unti-unting babagsak lahat. Mula doon sa rosaryo, mula doon sa adoration, mula doon sa confession, hanggang Eucharist, lahat po yun mag-crawl down kung hindi natin aayusin. Sa rosaryo pa lang, dapat maayos na yung ating participation. Sa adoration pa lang, maayos yung ating adoration. Hanggang sa dumating tayo ng alas 5, Eucharist. Dahil baka mamaya, naubos na kayo ng kape. Eucharist, antok-antok na. Nakatumba na yung isa dito. So, hindi po pwede. Dapat lahat ng ating ginagawa, katulad ng sinabi ko ng panimula, lahat magbubuo, patungo dun sa pinakamataas. So, the Eucharist. So now, as to end this, we still pray. I think we still pray the Rosary. We have our adoration. We continue with the 9 novena. Even the novena, which is the prayer, should lead us to the Eucharist. And then I will be available for confessions. Saan po ginagawa ng confessions? Meron daw po ditong umpisahan. So yan, nandyan po ako hanggang mamaya. Kung marinig nyo kung nahilig ako, katuhin nyo lang ako. And then, we have the Holy Eucharist at 6 o'clock. I think before the Mass, there will be benediction. Nakita ko dito may benediction. And then the Mass. And inside the Mass, we will do the consecration to the alliance of to the two hearts of Jesus and Mary. And then the imposition of the scapular.
the Blessed Virgin Mary of Mount Carmel. So, yun lamang po. And I hope na this night will be a fruitful night, not just for you, but for your family, your friends, na dala-dala natin ngayon sa harapan ng Panginoon. Amen. Amen.